Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Badge Street. At ang topic po na tatalakay natin yung tayo. Paano mag-interpret ng Bible? Ngayon po ang ating pag-aaralan. Ito po sa Nehemiah chapter 8 verse 8. Buksan po natin ang ating po sa PC sa mga nagsikitan. Yung sabi dito na, they read from the book of the law of God, making it clear and giving them meaning so that the people understood what was being read. At sa Tagalog, kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may papahulugan kanilang ibinigay ng diwa kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Teaching number 1, 3 principles of hermeneutics. Number 1, context gives the meaning of the text. Sa pagbabasa ng Biblia, mahalagang maunawaan ang konteksto. Sino ang kausap ng manunulat, ano ang nangyayari sa panahon ng pagsulat, at bakit ito ay sinulat. Ang tamang konteksto ay bibigay din sa tunay na kahulugan ng talata. Hindi sapat na kumuha ng isang versikulo at gamitin ito sa sarili ng pag-istika. Dapat ito unawain ayon sa kabuuang mensahe ng aklat. Teaching number 2. Scripture interprets Scripture. Ang Bible mismo ang pinakamausay na tagapaliwanag ng sarili nito. Kapag may talata na mahirap unawain, hanapin ang iba pang bahagi ng Biblia na tumatalakay sa parehong tema o paksa. Sa ganitong paraan na malalim ang pangunawa at naiiwasan ang maling interpretation. Teaching number 3, Christ-centered focus. Lahat ng bagay ng Biblia mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan ay tumuturo kay Jesus bilang sentro ng plano ng Diyos sa kaligtasan. Kaya't ang tamang pagbasa ng kasulatan ay laging ipapakita kung paano ito nauugnay kay Kristo, ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Application number 1, trace back the situation and the author's intent. Bago ipatupad ay apply ang isang talata sa buhay, dapat unawain muna kung ano ang tunay na nito. Ano ang dahil ng may akda ng pagsulat nito, ano ang kultura ng sitwasyon ng mga taong pinasusulatan. Application number 2, test your interpretation against the whole Bible. Hindi dapat ibatay sa isang talata lang ang buong paniniwala. Dapat itong i-test o ikumpara sa kabuuang katuruan ng Biblia. Ang tunay na kahulugan na kailangang tugma sa kabuuang nilalaman ng kasulatan. Application number 3, have deep gratitude for the gospel. Hindi lang para sa katanungan ang layunin ng hermeneutics, kundi para sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Ang bawat pag-aaral ng salita ay hakbang palapit sa pagkakilala sa kanyang puso, layunin at katapatan. Yun lamang po ang ating devotions. Maraming salamat.